Si Steven ang lalapit sa inyo. Tama. Basta nasa akin na ang alas na yan. Hindi niya pwedeng hindi ibenta ang junk sa akin. Oh, Mr. Su. Pero pa isa. Nakita na nila ako. Hindi ako pwedeng tumulong sa inyo. Okay. Alis na. Salamat po, sir. Alam mo na ang gagawin mo. Opo. Gusto ko malinis, ha? Opo. Sa pregnancy, huwag iiwanan ng father-to-be ang mother-to-be. Hoy, tama na yan. Ililibre kayo ng boss namin ng kape. Steven G. Ngayon, sisiguraduhin ko sa yung hindi kayo makakabalik na anak mo. Ang makaganti sa lahat na nangapi sa akin. Natutunan ko sa iyo yan. My love, so sweet kapag kasama ka. Umaga na. Ay. Nakaalis na sila. Pupunta ako na si doktor. Oh, bayaw! Nagpunta ka para sunduin ako, hindi ba? Maraming salamat. Bakit ba nandito ka, ha? Bakit ba? Nandito ako para hanapin ang asawa ko. Wala na, nakasakay na sila. Papuntang dyan. Huwag kang magpatawa, ha? Kabababa ko lang, hindi ko siya nakita. Kasalanan ko ba? Sa malabo yung mata mo, eh. Siguro ayaw ako makita ni Jennifer, no? Kaya inutusan kanya sabihin yan para mag-isa na lang ako, tama? Kaya pala hindi nila sinasagot yung mga tawag ko, eh. Eh di huwag kang maniwala. May asikasuhin pa ako. Diyan ka na. Oo, sige lang. Alam ko naman kung saan ka nakatira, eh. Kay Chairman G ko na lang hanapin ang asawa Sinasabi ko. ko na sa'yo. Huwag mo siya istorbohin. Nahuli rin kita. Ayaw mong puntahan ko ang lola mo dahil may tinatago ka sa akin. O ano, sabihin mo na. Nasaan na ba talaga si Jennifer at Cindy? Ayaw mo sabihin? O sige, okay lang. Pupunta ako na ang lola mo. Taxi! Tama na. Sumakay ka na nga. Sige na. Wow! Sports car to, ah. Sumakay ka na lang. Opo. Kung alam ko lang, binigay ko na sana yung kamote. Hindi na sana tayo dinala dito. Pero naganda siya ng cakes para sa atin. Baka nilagyan niya yan ng lason. Sige, huwag ka pa dalos-dalos. Ako muna ang titigyan para safe ka. Baka mag-asum ka. Hindi yan. Uy! Uy! Excuse lang sana. Bakit nyo ba kami dinala sa lugar na to? Inimbitahan ko kayong dalawa para magkape at makipagkwentuhan. Kakalala ba natin sila? Nakakapagtaka naman. Hindi tayo magkakilala. Ba't gusto mo makipagkwentuhan sa amin? Bakit hindi? Pag-usapan natin ang iyong asawa. Kilala mo ang asawa ko? Hindi ko lang siya kilala. May galit din ako sa kanya. Huwag mo akong tinatakot.
nakikita mong buntis ako kapag may nangyaring masama sa amin ng baby ko, dalawang pananagutan mo. Mag-isip ka muna bago ka kumilos. Sige, ikaw rin. Oo nga. Kaya sir, huwag kang gagawa ng masama. Huwag mo kami sasaktan. Ang may sala lang ang mananagot. Ang asawa mo ang hanap ko. Kaya kayong dalawa, dito lang kayo at magpakabait. Huwag niyong susubukan tumakas. At hindi ko kayo sasaktan. Dito lang kami. Promise, hindi kami tatakas. Ate, bakit may ganyang kakilala tao si kuya? Wala, hindi ko rin alam. Pangako sa iyo. Mawalang galang na. Itatanong ko lang po. Ano po bang dahilan at ganyan ang galit niyo sa asawa ko? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Niloko niyo lang ako. Binigo niya ang pangako niya sa akin. Naku, ganyan naman talaga yung lalaking yan. Magaling lang yan magsalita pero kulang sa gawa. Piling niya matalino siya pero ang totoo, walang laman ng utak niya, wala siyang kwenta. Hindi mo dapat sinasabi yan sa iba. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Buntis, totoo ba ang mga yan? Siyempre, lang namang hindi. Sasabihin ko sa'yo, Kung Kuya, nakakala tama mo ka ba? magaling ang asawa ko, pues nagkakamali ka. Dahil lang totoo, wala naman talagang utak yun. Pagkatapos, nag-uterus pa yung masyado, kung saan lang nun nilalagay ang medyas niya. Ang tamad pang maligo, kaya naman. Bago ng kinti niya. Di lang yun. Kahit successor siya ng company, wala rin siyang asal. Bukod sa nagkakalat yun ng sauce ng chicken sa mukha niya, pupulutin pa niya yung chicken pag nahulog sa sahig tapos kakainin uli. Kadiri! Kadiri naman yan. Bakit hindi mo pa hiwalayan? Maghanap ka na lang na iba. Parang ang dali namang gawin nun. Dalawa na ang anak na binigay ko sa kanya. Tsaka sabi nila, mahalin mong yung asawang lalaki, maging sino man siya. Basta yata akong tradisyonal na babae. Kahit ganun siya, pinili ko pa rin makasama siya, hindi ba? Kaya nga, tanggap ko na yun. Ay, totoo yan. Ganyan talaga ang buhay. Mukhang mahal mo talaga ang asawa mo. Mahusay. Salamat sa compliment. Ate, Ang galing, kahit kailan tayo nagkakilala. Komportabil na agad tayo sa isa't isa. ate, ate. Ha? Okay lang yan. Kaibigan ko na siya eh. Buddy, ipapakilala kita sa kanya. Siya ang nakababata kong kapatid. Hindi siya naman ang pinakabago kong buddy. Ngayon pa lang kami nagkakilala, pero close na kami. Kumusta? Siya nga pala ha. Pwede ko na bang kainin yung strawberry cake? Oo naman. Talaga? Wala yung lason? Wala, wala. Ang bait mo naman. Mukhang gusto mo nga talaga makipagkaibigan. Gutom na talaga ako eh. Akala ko ba hanapin Doktor natin Hao! ang hani ko? Dr. Howe, Ay, Mr. G. Sinabi ko lang point of view ko last time, hindi ba? Doktor, nabasa ko na po ang lahat ng libro nyo. Ang sabi nyo, kapag nagawa kong basahin yung lahat, makikinig ka na about inheritance. Nabasa mo na yung lahat? Opo, nabasa ko na. Kung ganon, tatanungin kita. Sa pagle-labor ng babae, bukod sa sakit, pagdurugo, at pagputok ng panubigan, ano pa nangyayari? Bibigat din ang pakiramdam niya dahil nandun na sa pelvic cavity yung ulo ng bata. Bababa na rin ang womb ng ina at magiging madali sa kanyang paghinga. Gagawin mo talaga ang lahat para kumita ka lang ng pera. Inaamin ko pong lumapit ako sa inyo para sa kumpanya. Pero gusto ko rin maintindihan ang pagkakaiba ng sinasabi niyong inheritance at nang alam ko na. Dr. Howe, 5 minutes lang ang kailangan ko. 5 minutes lang ba? Okay, go ahead. Thank you. Nung mabasa ko na ang mga libro nyo, naintindihan ko na. Ang hirap ng isang ina kapag nagdadalang tao siya. Bukod sa hirap na siya sa pagbubuntis, apektado rin ang kalusugan niya after niya mga anak. Kaya ang lalaki hindi maalaga sa asawa niya, wala siyang kwenta. Ganon? Teka, sarili mo ba ang tinutukoy mo, ha? Pinapatan niyo ako ng seminar. Hindi lang para malaman ko kung paano ang tamang pag-aalaga sa asawa ko. Kundi dahil alam niyo na hindi magandang relasyon namin ni Cindy. At kapag hindi magandang relasyon ng mga magulang, ang higit na maapektuhan ay yung inosenteng bata. Ganun na lang ang pagpilit niyo sa akin.
Dahil gusto niyo akong bigyan ng isa pang chance para maintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon